kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 10, 2025 at tayo ngayon ay papunta. Dali lang po hindi ko mabasa, saglit lang. Taguig District Hospital sa may East Service Road, Taguig, Pateros, Western Bikutan po yan. At dadalhin po natin sa may FEU Manila Gate, sa may Barangay 395 Sampaloc, Manila. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Mani, kaso alam no? Ay, ngayon makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Region at Cebu, nakabilang sa mga lupang naapektuhan na mga nagdaang bagyo. Ayon sa kay ICI Special Advisor Retired General Rodolfo Atuin Jr., ngayong linggo ay target niyang magtungo sa Ilocos Region, habang sa darating naman na linggo o araw ito ng Sunday naman ay imbitahin sila ang Cebu. Bahagiyaan ito ng kanilang investigasyon upang alamin ang bakit ang binaha ang mga ito sa kabila ng malaking pondo na inilaan ang pamalaan para sa flood control nito. Bukod dito, prioridad din ng ICI ang 80,421 mga proyektong kanilang iniimbestigahan na kinasasagutan ng 15 hanggang 18 contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasahin sa Spot Report. Spot Report. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag pa mga balita mula sa labas ng ating hintilan. Siyempre, galing sa ating Radio Patrol! Ang halaga ng pinsala ng bagyong uwan sa agrikultura, mabot na sa 188 million pesos. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Marie, aabot sa 188.27 million pesos ang sinabayang pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong uwan. Batay sa report ng Department of Agriculture ngayong Miyerkules, November 12. Batay sa initial assessment ng mga DA Regional Field Offices sa Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas, umabot sa 6,780 na magsasaka ang naapektuhan. Natayang 10,239 metric tons naman ang ani at 3,905 na hektarya ng lupang pagsakahan ang nasira.
pa rin ang limitation at inaasahan pa madadagdagan ang halaga ng pinsala. Ilang tugon, handa na ng 328.38 million pesos sa halaga ng farm inputs, 1.24 million pesos para sa animal feeds at 771,020 pesos para naman yan sa bangus at tilapia fingerling. Mayroon din 2.67 milyong sako na bigas mula sa NDA para sa mga LGU at relief agencies at pondo mula sa Relief Fund para sa rehabilitation. Patuloy ang koordinasyon ng DA sa mga LGU at iba pang ahensya para sa tulong sa mga magsasaka at mangingisda at sa pagbabantay sa presyo ng mga agriculture products. Alinsunod yan sa Price Act. At yan, ang balikan kumpirmado, sigurado, ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CNN. Maraming salamat sa Radyo Patrol, Kelly Cordero! Sa ibang balita, iniimbestigahan na ng NBI ang mga posibleng illegal recruiter ng mga Pilipinong na-repatriate mula sa mga scam hub sa Myanmar. Ang balitang kumpirmado sigurado mula Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Gab. Magandang gabi sa inyo, Michael at Marlene. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na hawak na nila ang listahan ng mga posibleng illegal recruiter ng mahigit 300 Pilipinong hinihinalang biktima ng mga scam hub sa Myanmar. Ayon kay NBI OIC Director Attorney Angelito Magno, lumalawak ang hawak nilang database o listahan ng mga pangalan dahil sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Anya, kasama rin sa iimbestigahan ang mismong repatriate na sasailalim sa Victim Identification System ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Lahat po ay ang iba po ay kasama o positive dito sa nangyaring krimen na ito. So, tinitingnan po natin lahat. Marlene at Michael, umapela naman ang mga opisyal ng DMW at OWA sa publiko na maging mapagmatyag sa mga nagre-recruit online at idaan sa tamang proseso kung magtatrabaho abroad. Papakiusap natin sa mga kababayan natin ay paiwatig na po at kalahati yun kapag kayo inaakit na sa mundo. Lilipad na kayo elsewhere except NAIA or to the usual airport exit. Paiwatig na po yan na irregular na yung inyong recruitment and therefore human trafficking victims na po kayo. Kung magtrabaho abroad, hinadaan po ito sa Department of Migrant Workers. Yan ang tamang proseso. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZSF. Thank you, Gab Gonzalez. Bastang may nangyari, naka-report agad sa DZSF. Radyo Patrol sa Istresta. Alright, thank you so much sa ating mga Radyo Patrol na naghatid ng ating balita mula sa labas ng ating hintilan. Dapat talaga naman hanggang ngayon maraming pa rin nabibiktima ng human trafficking partner at ng mga scam hub. Grabe yung sa Myanmar, 300 yung Pilipino na nare-recruit. Oo nga eh. Alam mo, nakapanood ako ng documentary niyan Grabe yung parang nangyari dito sa Pogo. Oo, actually. Nangyari sa mga hindi naka-reach ng code Kawawa. Delikado talaga siya, no? Kaya alam mo, napaka-importante talaga na alam naman ho namin na sa hirap po ng buhay ngayon, syempre kanya-kanya tayo ng kayod, kanya-kanya ng paraan para kumita ng pera. Pero mas maganda partner kung mas piliin niyo po magtrabaho sa ibang bansa, doon na kayo sa mo ng mga recruiter para hindi po kayo naloloko. Kung gusto mo ba yun? Trabaho ka at nanuloko ka sa ibang tao. At saka bukod yung partner, kadalasan ng mga ganyang biktima, nagtatrabaho ng at nagloloko sa ibang tao, pero hindi po binabayaran ng tama, hindi sila sumusweldo. Kumbaga exploited sila. Human Diba? trafficking talaga ito. Talaga naman ay doon po sa mga nagbabalak na mag-abroad, pumunta po kayo sa mga likisimo sa mga Sa ulo, pag ikaw ay kumbaga nagsalangan ang iyong lagay sa abroad mo. Kasi sino magtatanggol sa'yo? Correct. Ano nangyari sa'yo doon? at saka first and foremost partner, kaya ka nga ng ibang bansa para sa pamilya mo. Para kumita ng pera patustos sa pamilya sa Naku. May virus ka daw kasi. Di naman na sila pumupunta dun ah. Walang tao na nagpatira sa
malinis. Oh. Roberto. Doja Cat. Roberto. Yung Bobby. Snoop Dogg. Kaya, tapos may pa-freckles effect ka pa eh. Oh, di ba napansin niyo? Thank you, I guys. like it. Bagay sa'yo. Bakit ako sa'yo? Hindi, maganda, maganda. Agad ang kubo at lemang nakabara. Ang batang nagundi. Namin! Mga kapamilya, ito na! Magkikita-kita na tayo para sa pinakamaling party ng DZMM ngayong 2025. Sa December 5, Kesis, pupunta sa Ayala Mall, Marcos Highway, Barangay Amang Rodriguez, Pasig City para sa DZMM Perdition Kapamilya. Pwede na pumasok simula alas 11 ng umaga at pagpatak ng alas 5 ng hapon, makikibanding na ang ating mga DZMM anchor at reporter. Manis ang interactive games at makakasakit ng mga Tagalog mula sa DZMM Radio. Na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala po, si This is Jam, The Filipino Channel, ang inyo pong likod. Paalam po. Hindi tayo nakapag-play, hindi lang dire-diretso. At alam na natin ang dahilan kung bakit. Ano po? Correct! Eto naman, may maagang pamaskong regalo nga po ang kapamilya actor-singer na si James Reid. Ito nga po ang kanyang bagong single na pinamagatang Music. Ayan, so Mapapakinggan na ang kanta maggasolina naman tayo. sa music streaming platform. Magsisilbi po ito Maubusan na tayo ng gasolina. casual wear brand para sa